Pag-usapan po natin ito hong habilin po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Miss Hanilet Avancenia. Okay? Ito yung sinabi po mga kabida ni Miss Maharlika sa kanya hong vlog. Okay? Meron na raong habilin ito hong si Digong. Alam niyo pag ganitong sitwasyon po mga kabida parang natatakot po ako parang iba yung pakiramdam ko pag may mga ganyan may mga habilin para bang mamamatay na po mga kabida. Okay, kaya nga siguro nararamdaman ko po yung urgency po ng interim release na ifinail po mga kabida ni Attorney Nicholas Kaufman dyan po sa International Criminal Court. Kasi may nakalagay kasi dun sa baba dun sa dokumento po na na-publish po mga kabida sa website po ng ICC na urgent. So meaning as soon as possible Kasi siguro iba na siguro yung pakiramdam po ng dating pangulo po mga kabida Ito, pakinggan muna natin ito hong si Miss Maharlika sa kanya hong pahayag po mga kabida sa kanya hong vlog Actually, 21 hours ago po ito, na kanya hong pinablish po makabida, sa kanya hong channel sa YouTube. Okay? Hiramin lang muna natin ito bilang reference lang po, at wala ho tayong ibang intention ho dito na kopyahin, tsaka nakawin yung kanya hong video, kundi for purposes of discussion lang po. Okay? Narito po mga kabida. Pakinggan po natin si Maharlika. Narinig niyo naman yung kwento niya. Nagbibilin siya. Ang sabi pa nga ng word ni Mamalit, Bisaya, nanugod na ba? Nagatugod sa Ilonggo, nagahabilin. Na, I hope makalabas ng maayos sa Pangulong Duterte dahil nga noong June 12 ay nag-file ng ICC ng interim release, which is alam ko rin kung saan bansa siya pupunta. I know, parang hindi ko pwedeng sabihin. This is not being weak. Okay? I'm being emotional kasi nandito ako Di ba sinabi ni Mama Hanilet na nung pumunta siya sa Dahig, hindi siya nagsalita, hindi siya nagpa-interview. Nung last yun nakita niyo yun di ba sa vlog? Since sinabi naman niya yung nararamdaman niya kahapon, I think pwede ko lang sabihin, nung paglabas niya doon sa ICC, ang bigat talaga. Kinuwento ko niya sa amin na nagla-last will si Pangulong Duterte. Nagbibigay ng mga huling habilin or something. At sabi naman niya, okay siya. Pero I think, I don't know, only God knows. Only God knows. Alam mo yun, may mga pag-uusap kami na kung may mangyari sa Pangulong Duterte, makakatapusan na ng mga bangag. Pero kailangan pa bang may magbuwis ng buhay para matapos yung mga bangag? Kailangan pa bang pahinahirapan nila for more than 100 days? Yung 80 years old na Pangulong Duterte, kailangan ba siyang magbuwis ng buhay para makalaya tayo sa mga bangag? Nakikita ninyo? Kailangan bang ganon, mga kababayan? Yun na nga. I hope itong interim release na ito na sinasabi o na final ay... Ayun. Nakat kasi yun, mga kabida. Nakita ko lang kasi yun sa Reels, Pero nung chinek ko yung channel po, yung vlog po ni Maharlika, doon po yun, mga kabida. So, hindi ko lang pinakita po sa inyo yung video po mga kabida, kasi baka po makapiright po tayo, ni Maharlika. Kaya nga, yung ginawa lang po natin is for purposes of discussion lang po, Okay? So,
yun yung sinabi po ni Miss Hanilet po sa kanya. Alam naman po natin, meron pong access po itong si Maharlika po kay Miss Hanilet po mga kabida, Parang BFF po niya ito. Okay? Yun lang nga medyo nakakatakot po ito hong sinabi po ni Miss Hanilet po kay Miss Maharlika na meron na raw habilin po. Ang term na ginamit po ni Miss Maharlika is last will, mga kabida. Parang parang iba na po yung pakiramdam ko po dito, mga kabida. Hindi natin alam kung ano talagang sitwasyon po sa kalusugan po ni Digong. Although alam po natin, bago pa po siya dinala po sa International Criminal Court, meron na po siyang mga sakit, may diabetes, tsaka may yung operation po niya, di ba may operation po siya, palaging iniinda po niya yung sakit, In fact, meron nga siyang tinuturok sa kanyang katawan ng iba, ang sabi po ng iba parang drugs daw yun. Okay, fentanyl, fentanyl. Parang pain reliever yun, sa sakit. So, doon pa lang, alam mo na meron pong iniindang karamdaman na po ito kung si Digong, At saka, pangalawa po, yung kanya pong edad, mga kabida, 80 years old na po yan. So, hindi ho malayo na may mga seryosong mga sakit yan, Okay? So, yung interim release na na-file po ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman, timely talaga yun, At dapat pagbigyan ho ng International Criminal Court po mga kabida. Dapat hindi ho makikinig ito hong ICC dito ho sa mga kiyaw-kiyaw po ng mga anti-Duterte personalities, Kagaya ho ng ginawa po ng Wansambayan, meron po silang inilabas na pahayag po, Para bang tinuturuan po nila ito hong International Criminal Court na wag hong i-approve ito hong interim release po ni Digong kasi nakakatakot daw. Okay? Parang betrayal na po sa justice, o hostisya, na hinihingi po ng mga biktima daw ng war on drugs ng dating Pangulo po mga kabida nung siya po ay presidente po ng Pilipinas. At meron pa po silang babala dun sa mga bansa na may willingness na kupkupin ito hong si Digong, na baka daw ito'y maging presidents, sa potential human rights abuses. You see? Di ba? So, yung mga ganun na yan, yung mga ganun na mga pakulo po, dapat hindi ho makikinig ito pong International Criminal Court. Kung ano yung nakalagay po sa Rome Statute na kanila pong sinusunod, okay, dapat yun yung sundin. Unang-una po, karapatan po ng dating Pangulo po mga kabida, na mag-apply po ng interim release. Okay? Nakapaloob po yan sa Article 59, ng Rome Statute. Malinaw po yon na dapat bigyan po ng pagkakataon ang isang arrested person na makapag-apply for interim release. Kung sa atin po yan dito sa Pilipinas, bail ban po yan mga kabida. Dito nga sa Pilipinas, kahit na gaano kalaki o kabigat yung kaso, pag nakita ko ng huwes na wala hong sapat na ebidensya, mahina yung ebidensya, pinagbigyan nga Okay? Binigyan po ng pagkakataon na makapag-post ng bail, How much more kaya, Ito hong si Digong na unang-una po, may karamdaman. Pangalawa, na nasa na po yan. Kumbaga, dahil ho sa kanyang edad, 80 years old. Okay? Tsaka pangalawa, hindi naman po flight risk yan si Digong Paano yan maging flight risk? Halos hindi na nga makalakad Yung sinasabi po ng Wansambayan na influence po ni Digong doon ho sa kaso at doon ho sa mga witnesses, malabo po yun, Kasi unang-una po, alam naman po natin yung mga witnesses po ay nasa Pilipinas. At alam po natin mga kabida na wala na pong clout si Digong sa Pilipinas Okay? Napakulong nga sa BBM administration ito kung si Digong Kung meron po siyang influence, sana hanggang ngayon, nasa labas sana itong si Digong,
nasa Pilipinas pa rin. Pero wala eh. Inaresto. Tapos dinala po sa The Hague, Netherlands po mga kabida. So, ibig sabihin po, wala na po siyang clout. Wala na po siyang influence. E paano ho magkaroon po ng influence over dito ho sa mga witnesses po mga kabida. Kaya nga, sana hindi ho makinig ito pong International Criminal Court doon po sa mga anti-Duterte advocates. Kasi yung kanila pong pakay po dito mga kabida, hindi po justice. Kundi gusto ko nilang ipabagsak at gusto po nilang mawala si Digong, ano? Okay? Mga kabida. Diba? So, yun lang po, ano? Sana mag-isip-isip at magdesisyon po ang International Criminal Court na naaayon po, ano, sa kanila pong batas, ito pong Rome Statute, at naaayon po sa international law, mga kabida, no? Na magbibigay ho ng relief doon po sa mga may sakit, sa mga may mga edad na mga akusado, ano? In short, humanitarian consideration po mga kabida, kahit anong bigat at kalaki ho ng kaso na kanila pong kinakaharap. Anyway, meron naman pong bansa na handang itaya yung kanila pong reputasyon at yung kanila pong responsibilidad, ano? Ito hong bansa na sinasabi po ni Mahardika na alam po niya kung anong bansang ito, ano? Okay? Tsaka hindi naman po siguro na itaya ng bansang ito yung kanila pong credibility, ano? Kung hindi po nila kayang i-manage ito hong si Digong. Alright? So, yun lang po, mga kabida. Medyo nababahala po ako dito ho sa sinabi po ni Mahardika, no? Na may habilin na raw. O, gamitin na lang po natin yung term na last will. Yun yung ginamit po ni Mahardika, no? Yung huling habilin, ano po? Kay Miss Hanilet Avancenia, mga kabina. Ang tanong kung ano yung habilin po niya, no? Yung last will po niya kay Miss Hanilet, yan po ay aalamin po natin in the coming days, mga kabina. Ano po? So para po sa inyong mga komento at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.